Sa historic Filipino town sa Los Angeles, California, isang kaso ng hit and run ang gumimbal sa buong komunidad ng mga Pilipino. Ang tanging hawak ng pulisya ay isang malabong video mula sa isang security camera na hindi sapat para makilala ang nagmamaneho. Mahigit 180 investigador ang itinalaga, ngunit nauwi sa wala ang investigasyon. Ngunit isang Pilipinong mag-aaral sa Wanto Baitang na nagngangalang Miguel ang lumitaw. Sa pagtingin lamang sa 11 segundong video, natukoy niya ng may katiyakan ang modelo ng sasakyang sangkot sa krimen, isang 2018 Audi A7. Sino ang batang ito? Paano niya nahanap ang clue na kahit ang mga pinakapropesyonal na investigador ay pinalampas? At sa likod ng kasong ito, isang mas malaking katotohanan ang nagkukubli. Ang kuwento ng espesyal na batang ito ay magsisimula na. Ang pangalan ko ay Miguel, isang mag-aaral sa 80 Baitang. 6 na buwan na ang nakalipas, lumipat kami ng aking pamilya sa Los Angeles dahil sa trabaho ni Papa. Sa totoo lang, hindi madali ang buhay sa Amerika, hindi pa gaanong magaling ang Ingles ko, at mahirap makisama sa mga kaklase ko. Ngunit may isang bagay na sigurado. Ang pagkahilig ko sa mga sasakyan ay hindi magbabago, nasaan man ako. Mula pa noong nasa Pilipinas ako, agad kong nakikilala ang brand at modelo ng bawat sasakyang dumadaan. Sabi ni Papa, isa itong walang kwentang libangan. Sa Los Angeles, naging araw-araw na gawi ko ang pumunta sa parking lot malapit sa aming apartment para pagmasdan ang mga sasakyan. Madalas akong nakatayo sa itaas, pinagmamasdan ng iba't ibang uri ng mga sasakyang dumadaan. Isang araw, sumama sa akin si Marco, ang kaisa-isa kong matalik na kaibigan. Hinamon niya ako. Miguel, sigurado ka ba talaga na kaya mong hulaan ang modelo ng kotse sa pagtingin lang sa bubong nito? Buong tiwala akong sumagot. Oo naman. Gusto mong subukan? Pumili si Marco ng isang sasakyan sa ibaba. Pinagmasdan ko itong mabuti at sinabing, isang 2019 Honda Accord yan. Kitang-kita sa hugis ng sunroof at sa posisyon ng shark fin antenna. Bumaba kami para tingnan. Tama nga, napanganga si Marco. Wow! Ang galing mo talaga. Paano mo nalaman lahat yan? Mula noon, kumalat ang balita. Madalas akong puntahan ng mga bata sa paaralan para maglaro ng hulaan ng sasakyan. Sa klase, nang magbigay ng pagkakataon ang guro para sa isang presentasyon, pumili ako ng paksang may kinalaman sa mga sasakyan. Ang pamagat ng aking presentasyon ay ang epekto ng aerodynamic design sa fuel efficiency ng mga sasakyan. Lahat sa klase ay taimtim na nakinig. Kahit na utal-utal pa ang Ingles ko, ang aking sigasig para sa mga sasakyan ay tila lumampas sa hadlang ng wika. Pagkatapos ng presentasyon, tinawag ako ng guro para sa isang pribadong pag-uusap. Miguel, napakaganda ng iyong presentasyon. Ang iyong kakayahan sa pag-obserba at pagsusuri ay napaka-espesyal. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, sa unang pagkakataon ay naramdaman kong may tiwala akong makikilala ako sa Amerika. Napagtanto ko na ang aking natatanging talento na dinala ko mula sa Pilipinas ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Papa ang aking hilig. Isang gabi, nagkaroon kami ng ganitong usapan. Miguel, nasa Amerika na tayo. Puro kotse pa rin yang nasa isip mo. Bakit hindi ka mag-aral ng ibang bagay? Papa, ito lang po ang bagay na magaling ako. Humahanga po sa akin ang mga kaibigan ko at pinuri rin ako ng guro ko. Ngunit sa loob-loob ko, iniisip kong marahil ay hindi rin maganda ang labis na pagkahumaling sa isang bagay. Sinabi ko sa sarili ko na balang araw, ang kakayahang ito ay magiging tunay na kapaki-pakinabang. At sa panahong iyon, kikilalanin ako ni Papa. Nang gabing iyon, tumingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang tanawin ng Los Angeles sa gabi, at nagpasya akong hahanapin ko ang sarili kong landas sa Amerika. Makikipag-ugnayan ako sa mga bagong kaibigan sa pamamagitan ng mga sasakyan, at gagawin kong kilalanin ng lahat ang aking talento. Nangyari ang insidente isang hapon ng Martes, habang kami ni Papa ay namimili sa Sari-Sari Mart, isang kilalang pamilihan ng mga Pilipino. Nasaksihan namin ang isang magulong eksena sa harap mismo ng pedestrian lane. Isang hit and run ang kadarating lang.
Ang biktima ay isang 65 taong gulang na Pilipinong lalaki na bangga habang tumatawid palabas ng supermarket matapos mamili. Sa kabutihang palad, hindi naman nalagay sa panganib ang kanyang buhay, ngunit malubha ang pinsala sa kanyang binti. Agad na naging magulo ang lugar. Ang tunog ng mga sirena ng ambulansya at pulis ay umalingaw-ngaw sa buong kapitbahayan. Nagsimulang magkumpol-kumpol ang mga tao. May nakakita ba? May nakakaalam ba kung anong sasakyan iyon? Tanong ng isang pulis sa mga saksi. Ngunit walang makapagbigay ng malinaw na sagot. Nangyari ang insidente bandang asiksik ng gabi at madilim na. Parang isang madilim na kotse, sabi ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nanginginig ang boses. Sedan po ba? Tanong ng pulis. Hindi ako sigurado, sabi naman ng isa pang saksi. Mukha raw itong SUV. Sabi ng isa pa, sports car daw. Magkakasalungat ang kanilang mga salaysay at walang sinuman ang sigurado. Nakatayo ako sa tabi ni Papa, tahimik na pinagmamasdan ng sitwasyon. Nang makita kong isinakay sa ambulansya ang nasaktang matanda, bumigat ang aking dibdib. Bigla kong naisip ang aking lolo sa Pilipinas. Sinimulang suriin ng mga pulis ang mga security camera ng mga kalapit na tindahan. Ang may-ari ng Sari-Sari Mart ay masigasig na tumulong. Ang kamera ng tindahan ko ay nakatutok sa pedestrian lane, baka makatulong. Ngunit may isang problema. Napakababa ng kalidad ng video at dahil sa madilim na paligid, naging napakahirap tukuyin ang mga detalye ng sasakyan. Napabuntong hininga ang isang pulis habang pinapanood ang video. Nakikita nila ang isang sasakyang dumaan, ngunit hindi mabasa ang plaka o makilala ng tiyak ang modelo. Noon, lumapit ako at pinagmasdang mabuti ang screen. Para sa iba, isa lamang itong malabong itim na anino sa dilim. Ngunit para sa akin, ito ay ganap na iba. Ang hugis ng mga headlight sa larawan at lalo na ang disenyo ng mga rim ng gulong na sumilip lamang sa isang saglit. Nang biglang pumreno ang sasakyan at humarurot palayo, ay nakuha ng aking pansin. Alam ko na iyon ang disenyo ng isang 5 twin-spoke rim. Excuse me po, sir. Balak kong sabihin sa pulis, ngunit hinila ako ni Papa sa braso. Miguel, huwag kang makialam sa hindi mo problema. Ngunit sigurado ako, ang disenyong iyon ng rim ay para sa isang Audi A7. Partikular, ang 19-inch alloy wheels ng bersyon na inilabas mula 2016 hanggang 2018. Nang gabing iyon, habang nasa bahay, ang imaheng iyon ay patuloy na umikot sa aking isipan. Sigurado akong tama ako, ngunit hindi maniniwala ang mga nakatatanda sa isang bata, lalo na sa isang middle school student na tulad ko. Wala akong dahilan para makialam sa investigasyon ng pulisya. Ngunit kapag naiisip ko ang nasaktang matanda, hindi ko kayang magsawalang kibo. Kinabukasan, sa paaralan, patuloy kong iniisip ang nangyari. Hindi ako makapag-focus sa aking mga aralin. Sa oras ng tanghalian, ikinuwento ko kay Marco ang nangyari kahapon. Sigurado ka bang nakilala mo? Sabi mo malabo yung video? Oo, pero napaka-distinctive ng disenyo ng rim. Siguradong Audi A7 yon. Napaisip si Marco. Kung ganon, dapat mong sabihin sa pulis. Pag-uwi ko, muli kong ipinaliwanag kay Papa. Papa, alam ko po talaga kung anong sasakyan yun. Sa tingin ko po, makakatulong ako. Nagalit si Papa. Miguel, nasa Amerika na tayo, bakit parang nasa Pilipinas ka pa rin kung umasta? Anong mapapala mo sa pakikialam sa mga ganyang bagay? Mag-aral ka na lang ng mabuti. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nasaktan ako. Ginagawa ko ito hindi dahil Pilipino ako, kundi dahil gusto kong maging isang taong may kamalayan sa katarungan. Hindi mahalaga ang nasyonalidad. Ang mahalaga ay gusto kong gawin ang tama. Nang gabing iyon, palihim kong binuksan ang computer at pinuntahan ang website ng Los Angeles Police Department. Mayroong isang section para sa mga mamamayan na magbigay ng mga tip. Ngunit nag-alinlangan ako, makakapagbigay kaya ng mapagkakatiwalaang tip ang isang middle school student na tulad ko? Ilang araw ang lumipas, narinig kong wala pa ring progreso ang investigasyon. Isang pakiramdam ng pagkadismaya ang bumalot sa komunidad ng mga Pilipino. Ang pamilya ng nasaktang matanda ay araw-araw na pumupunta sa istasyon ng pulis para magtanong tungkol sa progreso ng investigasyon.
Isang araw, narinig kong nakakuha ng mas malinaw na video ang may-ari ng Sari-Sari Mart. Nakahingi siya ng video mula sa ibang anggulo, mula sa security camera ng katabing gusali. Palihim akong pumunta sa supermarket at nakiusap sa may-ari na ipakita sa akin ang video. Oh, Miguel, anong kailangan mo, iho? Manong, may kaunti po akong alam sa mga sasakyan. Baka po makatulong ako. Kahit na nag-aalinlangan, ipinakita niya sa akin ang video. Ang video mula sa bagong anggulo ay mas malinaw kaysa sa dati. Sa sandaling iyon, lubos na akong nakasiguro. Sa larawan, habang nagmamadaling lumiko ang sasakyan matapos ang aksidente, kitang-kita ang natatanging LED strip ng headlight. Maging ang hugis ng air intake sa ilalim ng bumper ay nakikita na. Manong, ang sasakyang ito ay isang Audi A7 at ito po ang 2018 model. Talaga? Paano mo nalaman? Itinigil ko ang video at ipinaliwanag. Tingnan niyo po ito, Manong. Ang headlight sa loob, may curved LED strip na ganito, di ba po? Ito po ay signature design ng Audi. At saka, ang grille at ang disenyo ng front bumper ay eksaktong tumutugma. Namangha ang may-ari ng tindahan. Wow, ang galing. Kailangan nating ipaalam agad to. Sa pulis! Ngunit nag-alinlangan ako. Maniniwala ba ang pulisya sa tip mula sa isang middle school student? At kung malaman ni Papa, siguradong mapapagalitan ako. Ngunit nagpasya akong lakasan ang aking loob para sa nasaktang matanda. Iniisip kong ito ang tamang gawin. Direktang tumawag sa pulisya ang may-ari ng Sari-Sari Mart. Nakatayo ako sa tabi niya. Pinakikinggan ang kanilang pag-uusap. Opo, totoo po. Sabi ng batang ito, kaya niyang tukuyin ang modelo ng sasakyan sa pagtingin lang sa security camera video. Ang boses sa kabilang linya ay tila nag-aalinlangan. Isang middle school student. Sigurado po ba kayo? Kailangan ng technical expert para matukoy yan. Tiningnan ako ng may-ari ng tindahan na may pag-aalala. Tumango ako. Senyas. Na ipagpatuloy niya. Opo. Hindi po tulad ng ibang bata ang batang ito. Nakita ko mismo ang galing niya. Subukan niyo man lang siyang kausapin. Pagkatapos ng mahigit 10 minutong pangungumbinsi, pumayag din ang kausap. Sige, bukas ng 3:00 ng hapon, dalhin ninyo ang bata sa West Division Police Station, pero hindi ko maipapangako na may kalalabasan yan. Pagkababa ng telepono, tinapik ako sa balikat ng may-ari. Miguel, bukas. Sa'yo nakasalalay ang lahat. Pero kung sa tingin mo ay delikado, pwedeng-pwede kang umatras. Umiling ako. Salamat po, Manong. Kailangan ko pong subukan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga imahe mula sa security camera ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Ang mga gulong ng A7, ang mga headlight, ang proporsyon ng katawan ng sasakyan. Lahat ng detalye ay malinaw sa aking alaala. Ngunit nag-aalala rin ako. Paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ako paniwalaan ng mga eksperto? Kinabukasan, pagkatapos ng klase, sinabi ko kay Papa na pupunta ako sa bahay ng kaibigan ko para gumawa ng group project. Mabigat ang aking dibdib, ngunit alam kong ito ay isang kinakailangang kasinungalingan. Kung sasabihin ko ang totoo kay Papa, siguradong hindi niya ako papayagan. Ang Los Angeles Police Department West Division ay isang 4 na palapag na gusaling kulay abo na sa panlabas pa lamang ay nagpapakita na ng awtoridad na nagdudulot ng kaba. Sa pasukan, may 2 security guard. Tinitingnan nila ang mga pumapasok at lumalabas ng may matatalas na tingin. Huminga ako ng malalim at lumapit sa reception desk. Magandang hapon po, ako po si Miguel. May appointment po ako ng 3:00. Ang receptionist ay isang African-American na babae na nasa katanghaliang gulang. Tiningnan niya ang kanyang computer at tumango. Hinihintay ka ni Detective Rodriguez. Maupo ka muna sa mga upuan doon. Sa waiting area, may iba't ibang tao, mga miyembro ng pamilya na mukhang nag-aalala, mga abogadong may seryosong mukha, at ilang mamamayan na mukhang mga saksi. Umupo ako sa isang silya sa sulok, nagsimulang pagpawisan ang aking mga palad. Sa pader, nakasabit ang maraming larawan mga pulis na namatay sa tungkulin. Habang tinitingnan ko ang kanilang mga batang mukha,
Naramdaman ko ang bigat ng trabahong ito. Halos 40 minuto akong naghintay nang may isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumitaw sa harap ko. Hindi siya matangkad ngunit matipuno. Ang kayumangging balat niya ay nagpapahiwatig na siya ay may lahing Latino. Matatalas ang kanyang mga mata, ngunit mas mabait ang kanyang anyo kaysa sa inaasahan ko. Ikaw ba si Miguel? Ako si Detective James Rodriguez. Inilahad niya ang kanyang kamay. Kinuha ko ang kanyang kamay nang may kaunting hiya. Sabi nila, "Magaling ka raw sa mga sasakyan?" "Opo, detective. Medyo nanginginig ang boses ko." "Huwag kang kabahan. Gusto lang naming marinig ang opinyon mo. Sumunod ka sa akin." Dinala ako ni Detective Rodriguez sa isang mahabang pasilyo na may mga opisina sa magkabilang panig. Sa pamamagitan ng mga salaming bintana, nakita ko ang mga pulis na abala sa pagtatrabaho. May mga nakikipag-usap sa telepono, may mga nagsusuri ng mga dokumento, may mga nag-uusap tungkol sa isang kaso. Ang pangkalahatang kapaligiran ay napresyone na nagparamdam sa akin ng pagkaapurahan ng kanilang trabaho. Ang opisina na pinasukan namin ay mas malaki kaysa sa inaasahan ko. Sa pader, puno ng mga larawan, mapa, at dokumento. Ang pinakakawili-wili ay isang malaking whiteboard na may sketch ng crime scene. Sa loob ng silid, may mga 5 o 6 na detective. Lahat sila ay huminto sa kanilang ginagawa at tumingin sa akin. "Mga Ginoo, ito si Miguel." Ipinakilala ako ni Detective Rodriguez sa lahat. Sabi ng may-ari ng supermarket, kaya niyang tukuyin ang modelo ng sasakyan mula sa security camera footage. "Talaga po?" Sabi ng isang batang babaeng detective. "Ginamit na namin ang lahat ng specialized software, pero nahihirapan pa rin kaming matukoy." Isang mas matandang detective ang nagpakita ng higit na pag-aalinlangan. "Nikki, huwag kang masyadong umasa. Bata lang yan." Ngunit sinenyasan sila ni Detective Rodriguez na manahimik. "Bigyan natin ng pagkakataon ng bata. Miguel, halika rito." Dinala niya ako sa harap ng isang malaking screen. Sa screen, ipinapalabas muli ang video mula sa security camera na napanood ko na, ngunit ngayon ay mula sa ibang anggulo at propesyonal na proseso. Mas malinaw ang imahe kaysa dati, ngunit hindi pa rin sapat para madaling matukoy ang modelo ng sasakyan. Kinakabahan akong lumunok. Lahat ng tao sa silid ay nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang kanilang pagdududa, pagkamausisa, at kaunting pag-asa. Ang responsibilidad na ito ay nagbigay sa akin ng pressure, ngunit nakatulong din ito sa akin na mag-concentrate. "Pwede po bang i-replay ang video mula sa simula?" Sabi ko. Nagsimulang mag-play muli ang video ang sandali kung kailan nabangga ng sasakyan ang biktima at mabilis na tumakas. Hiniling ko sa kanila na i-pause ang video sa ilang mahahalagang sandali. "Tingnan niyo po dito." Itinuro ko ang screen. Kahit malabo ang imahe, makikita ang pangunahing outline ng sasakyan. Napaka-espesyal ng roofline nito. Dahan-dahan itong pababa mula sa B-pillar patungo sa likuran. Ito ay isang tipikal na disenyo ng coupe. At sa anggulong ito po, hiniling kong ilipat sa ibang frame. Ang hugis ng headlight ay natatangi. Mukha itong Matrix LED headlight at may espesyal na disenyo ng daytime running light. Kumunot ang noo ng isang detective. "Pero marami namang luxury cars ang may ganyang features." "Tama po kayo." Tumango ako bilang pagsang-ayon. Ngunit ang tiyak na ebidensya ay narito. Itinuro ko ang sandali kung kailan biglang lumiko ang sasakyan na nagpakita ng gilid nito. Ang rim na ito, kahit isang saglit lang, malinaw na makikita ang 5 twin-spoke design at napakalaki ng gulong, mukhang at least 19 inches. Ang partikular na estilo ng rim na ito ay sa Audi A7 ko lang nakita. Nagsimula ang bulungan sa silid. Sabi ng isang detective, mukhang makatuwiran, ngunit may isa pang nag-aalinlangan. "Maaaring ibang modelo rin yan." "May isa pa pong ebidensya," patuloy ko. Pakitingnan po ang likuran ng sasakyan habang humaharurot ito. Kahit malabo, makikita ang hugis ng taillight. Ito ay isang tuloy-tuloy na pulang strip ng ilaw. Ito ay signature design ng Audi A7. Tiningnan ako ni Detective Rodriguez nang may paghanga. "Kaya mo bang matukoy ang taon ng pagkakagawa? Batay sa disenyo ng headlight at mga rim, malamang na ito ay isang modelo mula 2016 hanggang 2018. Kung hindi po ako nagkakamali,
Ang partikular na disenyo ng rim na ito ay inilabas lamang pagkatapos ng 2018 facelift. Tumahimik ang silid, pinoproseso ng lahat ang sinabi ko. Bigla, may isang tawang mapanlibak ang umalingaw-ngaw mula sa sulok ng silid. Detective, hindi nyo naman siguro paniniwalaan ang sinasabi ng isang middle schooler, di ba? Lumingon ang lahat sa pinagmulan ng tunog. Isang puting lalaki na nasa katanghaliang gulang at nakasuot ng suit ang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagmamataas. Ang pagtukoy ng sasakyan ay nangangailangan ng teknikal na kasanayan at propesyonal na kagamitan, hindi hula-hula lang. Kumunot ang noo ni Detective Rodriguez. Bradley, may punto ang sinasabi ng bata. Ang lalaking nagngangalang Bradley ay lumapit. Rodriguez, ako ang vehicle analysis expert ng departamentong ito. 15 taon ng karanasan. Ang nagsasabi sa akin na sa ganitong kalabong mga imahe, imposibleng makagawa ng tiyak na konklusyon. Lumingon siya sa akin na may mapanuring tingin, hindi magkapareho ang laruang kotse at totoong sasakyan, bata. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kahihiyan na hindi ko pa naramdaman noon, ngunit kasabay nito, isang diwa ng pakikipaglaban ang bumangon sa akin. Hindi ko hahayaang maliitin niya ako. At higit sa lahat, hindi ko hahayaang maliitin niya ang isang Pilipino. Sir, sinabi ko ng buong tapang, kung mayroon po kayong ibang mga larawan ng sasakyan, kaya ko pong patunayan ang aking kakayahan. Ngumisi si Bradley. Sige, subukan natin. Lumingon siya sa ibang mga detective. Magdala kayo ng ilang malabong larawan dito para maipakita ng batang ito ang kanyang espesyal na kakayahan. Makalipas ang 10 minuto, may 10 malabong larawan sa mesa. Lahat ay mga magkakatulad na luxury sedan at espesyal na prinoseso, isang bahagi lamang ang ipinapakita o malabo ang larawan. Ito ay isang malinaw na hamon. Huminga ako ng malalim. Hindi lamang ito tungkol sa aking personal na kakayahan, kundi tungkol din sa karangalan. Sige, magsisimula na ako. Unang larawan, isang BMW 5 Series. Siguro 2019 model. Pangalawa, isang Mercedes-Benz CLS Class 2020 version. Pangatlo, isang Audi A6 2018. Isa-isa kong sinuri ang mga larawan. Sa bawat sagot ko, lalong tumitindi ang tensyon sa silid. Ang ekspresyon ni Bradley ay nagbago mula sa paghamak tungo sa pagtataka at sa huli, sa halatang pagkainis. Nang matapos kong suriin ang huling larawan, sinuri ni Detective Rodriguez ang mga sagot. Lahat ng 10 larawan ay tama. Umalingaw-ngaw sa silid ang mga bulong ng paghanga. Hindi ka pani-paniwala. Paano niya nagawa yon? Sana, mas maaga natin siyang naimbitahan. Namutla si Bradley. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod na lang siya at lumabas ng silid. Lumapit sa akin si Detective Rodriguez at tinapik ang aking balikat. Miguel, napakagaling mo. Salamat po, Detective. Saan mo natutunan ang mga ito? Mahilig na po ako sa mga sasakyan mula pagkabata. Noong nasa Pilipinas pa po ako, pinagmamasdan ko ang mga sasakyan sa daan, tapos nagsimula po akong magbasa ng mga car magazine at pinag-aralan ang mga katangian ng bawat modelo. Isang batang detective ang nagtanong, paano mo natatandaan ang napakaraming detalye? Para sa akin po, may sariling personalidad ang bawat kotse. Sinubukan kong ipaliwanag. Tulad ng mukha ng tao, kahit lahat ay may mata, ilong, at bibig, bawat isa ay may sariling katangian. Ganoon din po ang mga sasakyan. Ang mga headlight ay parang mga mata, ang grille ay parang ilong, at ang bumper ay parang bibig. Noon, naramdaman ko ang isang tagumpay na hindi ko pa naranasan. Hindi lang dahil napatunayan ko ang aking kakayahan, kundi dahil alam kong may magagawa ako para sa nasaktang Pilipinong matanda. Ang pakiramdam na makatulong sa iba ay nagbigay sa akin ng halaga sa unang pagkakataon. Tiningnan ako ni Detective Rodriguez nang may buong paggalang. Miguel, handa ka bang tumulong sa aming investigasyon? Tumango ako ng walang pag-aalinlangan. Opo, handang-handa po ako. Nang araw na iyon, paglabas ko ng istasyon ng pulis, papalubog na ang araw.
Ang kulay kahel na kalangitan ay sumasalamin sa mga salamin ng gusali, parang isang magandang pinta. Alam kong magbabago ang buhay ko mula sa sandaling ito. Pagkatapos ng unang pagpupulong sa istasyon ng pulis, opisyal na akong nagsimulang makipagtulungan sa investigation team. Siyempre, itinago ko pa rin ito kay Papa. Ito ang naging pinakamalaki kong sikreto at pinakamabigat na pasanin. Araw-araw pagkatapos ng klase, kailangan kong gumawa ng iba't ibang dahilan. Ngayon, sasabihing pupunta sa library. Bukas, sasabihing may extra class. Habang dumarami ang aking kasinungalingan, lalo akong nababalisa. Ngunit kapag naiisip ko ang nasaktang matandang Pilipino, nagkakaroon ako ng lakas para magpatuloy. Inihanda ni Detective Rodriguez para sa akin ang isang espesyal na pwesto sa isang sulok ng meeting room ng team, isang maliit na mesa, isang upuan, at isang espesyal na computer para sa pagsusuri ng video. Ang maliit na sulok na iyon ay mabilis na naging aking workspace. Ang trabaho sa unang linggo ay mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Nagdala si Detective Rodriguez ng isang makapal na folder sa akin. Miguel, batay sa iyong pagsusuri, nakuha na namin ang listahan ng lahat ng may-ari ng Audi A7 sa Los Angeles area. Inilagay niya ang folder sa harap ko. Ang dami ng pangalan at address ay nakakahilo. Ang dami po pala? Oo. Pero kung sasalain natin ayon sa 2018 model na sinabi mo, bababa ang bilang sa 62 sasakyan. Minarkahan ni Detective Rodriguez ang mahahalagang punto sa isa pang papel. Sunod, kailangan nating ikumpara ito sa mga traffic record sa araw ng insidente, mga toll booth, mga record sa parking lot, at maging mga red light camera citation. Itinuro niya ang mapa sa pader. Kung matutukoy natin kung aling sasakyan ang dumaan malapit sa historic Filipino town, sa oras ng krimen, mas mapapakitid natin ang saklaw. Ang trabahong ito ay mukhang simple, ngunit napakakomplikado sa katotohanan. Kailangan kong suriin ang 12-dosenang oras ng security camera footage araw-araw. May mga malinaw na imahe, may mga malabo na parang hamog, may mga anggulong maganda. Mayroon ding mga bahagi lang ng sasakyan ang nakikita. Naging napakabuti ng kooperasyon ng mga may-ari ng tindahan sa komunidad ng mga Pilipino. Bukod sa Sari-Sari Mart, mayroon ding isang pamilyar na turo-turo, isang coffee shop, at maraming iba pang maliliit na tindahan. Maging ang mga may-ari ng bahay na may sariling security camera ay handang tumulong. Kailangan nating mga kabayan na magtulungan, sabi ng isa. Kung tinutulungan tayo ni Miguel, dapat din natin siyang suportahan. Ngunit ang trabaho ng pagsusuri ay talagang nakakapagod. Oras-oras akong nakatutok sa screen, kaya madalas sumakit ang aking mga mata. Minsan, inaabot ako ng hating gabi sa panonood, kaya hindi ko na makilala kahit ang mga pangunahing hugis ng sasakyan. Kapag nakikita ni Detective Rodriguez na pagod na ako, sinasabihan niya akong magpahinga. Miguel, huwag mong pilitin ang sarili mo. Kahit matatanda, napapagod sa trabahong ito. Okay lang po. Detective, gusto ko pong malaman ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Sa prosesong ito, may isang taong laging tahimik na nagmamasid sa akin, si Bradley. Madalas siyang lumitaw habang nagtatrabaho ako at tinitingnan ako ng may mapanuring mata. Minsan, habang sinusuri ko ang isang video, nararamdaman kong may nakatingin sa likod ko. Paglingon ko, si Bradley pala ang nakatayo doon. Rodriguez, sigurado ka bang walang problema sa paglahok ng isang menor de edad sa investigasyon? Madalas niyang itanong. Kung magkamali, sino ang mananagot? Matiyagang sumasagot si Detective Rodriguez. Bradley, nagbibigay lang ng technical advice si Miguel. Hindi siya opisyal na investigador. Ngunit ang kilos ni Bradley ay nagdulot sa akin ng hindi magandang pakiramdam. Nagsimula akong magduda kung talagang nag-aalala siya sa proseso o may iba siyang dahilan. Noon, isang bagong tao ang pumasok sa buhay ko, si Jaden. Siya ay 24 na patong gulang, kadarating lang mula sa Police Academy at itinalaga sa team ni Detective Rodriguez bilang isang rookie detective. Sa unang araw namin, napakalamig ng kanyang pakikitungo. Ikaw pala yung bata sa middle school? Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa nang may pagdududa. Sabi nila, nakakakilala ka raw ng modelo ng sasakyan. Opo,
Tama po, maikli kong sagot. Interesting. Ngumisi siya. 2 taon akong nag-aral ng vehicle analysis at investigative techniques sa academy, tapos makakatrabaho ko lang pala ay isang bata. Ang mga salitang iyon ay nakasakit sa akin, ngunit hindi ako sumagot. Tahimik ko na lang ipinagpatuloy ang aking trabaho. Alam kong mas epektibo ang pagpapatunay sa gawa kaysa sa pakikipagtalo. Sa mga sumunod na araw, madalas tumayo si Jaden sa tabi ko habang sinusuri ko ang mga video. Noong una, akala ko gusto niyang matuto, ngunit kalaunan nalaman kong sinusubukan niyang hanapan ako ng mali. Sigurado ka ba sa anggulong yan? Baka ibang modelo yan. Hindi ba masyadong mahina ang ebidensyang yan? Ang kanyang pagiging mapanuri ay nagtulak sa akin na maging mas maingat at masinsinan. Bawat desisyon, kailangan kong kumpirmahin ng paulit-ulit. Bawat conclusion, kailangan kong may sapat na ebidensya. Bagamat nagdagdag ito ng bigat sa aking trabaho, naging mas tumpak din ang aking mga pagsusuri. Ang pagbabago ay dumating noong Miyerkules ng 2 linggo. Hapon na iyon, at sinusuri ko ang isang bagong video. Galing ito sa isang gasolinahan na 3 bloke ang layo mula sa crime scene. Ang oras ay 30 minuto pagkatapos ng aksidente. Sa video, isang madilim na Audi sedan ang lumitaw. Sa hitsura, kamukhang-kamukha ito ng isang A7, ngunit kailangan kong kumpirmahin. Pinalaki ko ang imahe, inayos ang linaw, at sinuri ang bawat frame. Bigla, bumilis ang tibok ng puso ko. Detective Rodriguez, pakitingnan po ito. Lumapit sina Detective Rodriguez at Jaden. Anong meron, Miguel? Tingnan niyo po ang sasakyang ito. Itinuro ko ang screen. Sa pangkalahatan, isa talaga itong Audi A7 at tugma rin ang disenyo ng rim. So, anong espesyal? Ang espesyal po ay narito. Inilipat ko sa isang imahe ng gilid ng sasakyan. Tingnan niyo po ang kanang ibabang sulok ng front bumper. May malinaw na gasgas at yupi. Pinaningkitan ni Detective Rodriguez ang kanyang mga mata para tingnang mabuti. Oo nga, may pinsala. At tingnan niyo po ang headlight na ito. Pinalaki ko ang isang bahagi ng imahe. Ang kaliwang headlight ay medyo tabingi. Parang nabangga at hindi bumalik sa tamang posisyon. Tumahimik ang silid. Ang ekspresyon ni Jaden ay nagbago mula sa pagdududa tungo sa pagiging seryoso. Kung ito nga ang sasakyang sangkot. Bulong niya. Pero may isang problema po, sabi ko. Ang plaka ng sasakyang ito ay iba sa nakita natin sa crime scene. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Detective Rodriguez. Binuksan ko ang 2 video para ikumpara. Ang plaka sa crime scene ay nagsisimula sa 8. Pero ang plaka ng sasakyang ito sa gasolinahan ay nagsisimula sa 3. Sa wakas, naging seryoso na si Jaden sa aking pagsusuri. Posibleng nagpalit ng plaka o gumamit ng pekeng plaka, dagdag ko. Pero bukod sa plaka, lahat ng ibang katangian ay tugma. Ang disenyo ng rim, ang kondisyon ng katawan, ang sticker sa salamin, maging ang maliliit na gasgas sa katawan ay pareho. Napapalakpak sa mesa si Detective Rodriguez sa tuwa. Ito ay isang malaking hakbang. Magaling. Miguel, tiningnan ako ni Jaden nang may ganap na pagbabago sa kanyang mga mata. Kailangan kong humingi ng tawad sa'yo, Miguel. Noong una, talagang minamaliit kita. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang galing ng kakayahan mo. Kinuha ko ang kanyang kamay. Naramdaman ang init na kumalat sa aking puso. Salamat, Jaden. Sa totoo lang, ang pagiging mapanuri mo ay nagtulak sa akin na maging mas masinsinan at propesyonal. Mula noon, naging pinakamahusay kong kasama si Jaden. Pinagsama niya ang kaalamang natutunan niya sa Police Academy at ang aking kakayahan sa pagkilala ng sasakyan. Ang aming trabaho ay naging mas epektibo. Ngunit habang kami ay natutuwa sa aming natuklasan, muling lumitaw si Bradley. Tiningnan niya ang resulta ng aming pagsusuri at kumunot ang noo. Teka, sigurado ba kayong tama ang analysis na yan? Itinuro niya ang screen. Sa ganitong pinsala, maraming posibleng dahilan, hindi lang dahil sa hit and run. Pero masyadong nagtutugma ang oras at lugar. Sagot ni Jaden. Ang pagkakataon ay hindi ebidensya, malamig na sabi ni Bradley.
Iminumungkahi kong ipagpaliban ang anumang aksyon hanggang sa magkaroon tayo ng mas matibay na ebidensya. Tiningnan ko si Bradley at naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Bakit sa tuwing may mahalaga kaming natutuklasan, lagi siyang humahadlang? Bakit parang ayaw niyang umusad ang kasong ito? Ngunit noong mga panahong iyon, wala pa akong sapat na karanasan para maintindihan ang komplikasyon ng mundo ng mga nakatatanda. Akala ko lang siya ay isang taong mas maingat at propesyonal. Hindi ko namalayan hanggang sa mga sumunod na pangyayari na doon ko lang maiintindihan ang kanyang tunay na intensyon. Mula sa security camera footage ng gasolinahan, natuntun namin ang impormasyon ng may-ari ng sasakyan, si Romero Medina, 32 taong gulang, isang Mexican national na nagtatrabaho sa isang construction company sa Los Angeles. Ang mas mahalaga, may problema sa kanyang immigration status. Miguel, maraming salamat. Sa wakas, mayroon na tayong malaking progreso, masayang sabi ni Detective Rodriguez habang naghahanda siyang kumuha ng arrest warrant. Ngunit nakaramdam ako ng kaba. Ang lahat ay masyadong naging madali. Masyadong madali na halos hindi ka pani-paniwala. Hindi ko alam na isang mas malaking bagyo ang naghihintay sa amin. Kumalat na parang bomba sa investigation team ang balitang tumakas si Medina. Lahat ay nagulat at nalito. Nagpatawag si Detective Rodriguez ng isang emergency meeting. Ang kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang seryoso. Mga Ginoo, may malaki tayong problema. Itinuro niya ang whiteboard at isinulat ang timeline. Naaprubahan ang arrest warrant para kay Medina kahapon ng 3:00 ng hapon. Plano nating isagawa ang pag-aresto ngayong 7:00 ng umaga. Ngunit umalis siya sa kanyang tirahan bandang 11:00 kagabi. Natahimik ang meeting room. Nagtaas ng kamay si Jaden. Maari po bang nagkataon lang? Baka may plano na siyang umuwi sa Mexico noon pa? Umiling si Detective Rodriguez. Ayon sa mga kapitbahay, nagmamadali siyang nag-impake ng lahat ng mahahalagang gamit kagabi. At ayon sa border control records, tumawid siya mula San Diego bandang 3:00 ng madaling araw. Ito ay malinaw na isang planadong pagtakas. Tumikhim si Bradley. Noon pa man, sinasabi ko na maaaring mali tayo mula sa simula. Ang hula ng isang middle school student, sapat na ba para maging basehan ng buong investigasyon? Naramdaman kong umakyat ang dugo sa aking mukha. Sir Bradley, ang aking pagsusuri ay batay sa ebidensya. Ang mga katangian ng sasakyan, ang lokasyon ng pinsala, ang oras at lugar lahat ay magkakaugnay. Pero ano ang resulta? Ngumisi si Bradley. Hindi lang natin nahuli ang tunay na suspect, binigyan pa natin ng oras ang totoong salarin para sirain ang ebidensya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang sakit at galit na hindi ko pa naramdaman, ngunit tumayo si Detective Rodriguez. Bradley, walang mali sa pagsusuri ni Miguel. Ang problema ay may nag-leak ng impormasyon. Pagkatapos ng meeting, mag-isa akong nakaupo sa aking maliit na workspace, nakaramdam ng pagkadismaya. Baka tama si Bradley. Baka masyado pa akong bata, masyadong inosente. Baka hindi ko dapat pinakialaman ito. Habang nalulunod ako sa pagdududa, tahimik na lumapit si Jaden. Tumingin siya sa paligid para masigurong walang tao, at bumulong, "Miguel, may natuklasan akong kakaiba." "Ano yon?" "Tungkol kay Bradley." Umupo si Jaden sa tabi ko. "Kagabi, nag-overtime ako para ayusin ang mga file ng kaso. Nakita ko siyang may ginagawa sa computer niya. Gabi na noon, kaming dalawa lang ang nasa opisina. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Tapos, akala niya umuwi na ako. Nakita kong may ine-edit siyang mga file. Lalo pang humina ang boses ni Jaden. Iyon ang file tungkol sa insurance record ni Medina. Nagulat ako sa impormasyong iyon. Bakit niya kailangang i-edit ang insurance record? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, kahina-hinala. Tumingin muli si Jaden sa paligid. At kaninang umaga, sinuri ko ang system logs at natuklasan kong may nag-access sa personal information file ni Medina kagabi. Ang oras ay 9:37 ng gabi. Mabilis kong kinwenta sa isip ko. Ang oras na iyon ay mahigit 6 na oras matapos maaprubahan ang arrest warrant. Ngunit 1.5 oras bago tumakas si Medina. Tumango si Jaden. At ang user na nag-access sa file na iyon ay si Bradley. Nagkatinginan kami,
Parehong napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon. Kung tama ang hinala ni Jaden, hindi lang kinuwestiyon ni Bradley ang aking kakayahan, maaaring sadya niyang hinahadlangan ang investigasyon. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko. Kailangan ko pa ng ebidensya, sabi ni Jaden. Pero mapanganib ito. Kung malaman ni Bradley na iniimbestigahan natin siya, nagsimula kaming magplano ng isang lihim na investigasyon. Ginamit ni Jaden ang kanyang posisyon bilang rookie detective para legal na ma-access ang ilang system logs, habang ako naman ang responsable sa pagsusuri ng mga teknikal na detalye at timeline. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho kami ng normal, nangangalap ng ebidensya. Hinahanapan ni Jaden ng pagkakataon na suriin ang activity log sa computer ni Bradley araw-araw. Ako naman, sinuri kong muli ang lahat ng kaugnay na impormasyon sa insurance ng sasakyan. Sa ikatlong araw, nagdala si Jaden ng isang nakakagulat na balita. Miguel, kilala mo ba ang Traung Insurance? Pinanatili ang pangalan para sa pagkakaugnay sa orihinal na kwento. Hindi po. Bakit po? Ang Audi A7 ni Medina ay naka-insure sa kumpanyang ito. Naglabas si Jaden ng isang nakaprint na dokumento. At nakahanap ako ng isang nakakagulat na koneksyon. Itinuro niya ang isang pangalan sa dokumento. Sarah Bradley. Asawa ni Bradley? Oo. Siya ang head ng claims department ng Traung Insurance. Ang boses ni Jaden ay puno ng excitement at kaba. At ayon sa internal na impormasyon, siya rin ang namamahala sa mga claim para sa mga high-value na sasakyan. Nagsimula kong maintindihan ang sitwasyon. Kung mahatulan si Medina, kailangang bayaran ng insurance company ang mga gastusing medikal ng biktima at ang pagkumpuni ng sasakyan. Hindi lang yan, patuloy ni Jaden. Ang pamilya ng matandang Pilipino ay kumuha na ng abogado at naghahandang magsampa ng civil lawsuit. Kung manalo sila, ang danyos ay maaaring umabot ng higit sa $1,000,000. Kaya ayaw ng asawa ni Bradley at ng kumpanya niya na umusad ang kaso. Eksakto. Tumango si Jaden. Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit laging humahadlang si Bradley sa investigasyon, di ba? Ngunit kailangan pa namin ng mas malinaw na ebidensya. Ang conflict of interest lang ay hindi sapat para patunayang si Bradley ang nag-leak ng impormasyon. Dumating ang pagkakataon sa ika-4 na araw, hapon na iyon nang makatanggap ng tawag sa telepono si Bradley. Akala niya walang tao sa opisina kaya mas malakas ang kanyang boses. Nagkataon namang nag-aayos kami ni Jaden ng mga dokumento sa katabing storage room. Oo, tapos na ang kaso, sabi ni Bradley sa telepono. Tumakas na yung Meksikano. Walang suspek, walang ebidensya. Ligtas na ang kumpanya ninyo. Nagkatinginan kami ni Jaden nang may pananabik. Ano? Iimbestigahan ulit? Biglang tumaas ang boses ni Bradley. Imposible! Ako na ang bahala rito. Maniwala ka sa akin, hindi na uusad ang kasong ito. Pagkababa ng telepono, tumahimik ang opisina. Nagtago kami ni Jaden sa likod ng isang file cabinet, pigil ang hininga. Makalipas ang ilang minuto, narinig namin ang mga yabag ni Bradley papalabas ng opisina. Narinig mo yon? Bulong ni Jaden. Opo. Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol. Kausap niya ang taga-insurance company. Pero hindi sapat ang pakikinig lang. Kailangan natin ng mas malinaw na ebidensya. Sa ika-5 araw, nakaisip si Jaden ng isang mapangahas na plano. Miguel, alam kong delikado ito, pero kailangan nating tingnan ang mga file sa computer ni Bradley. Paano po? Hindi niya tayo hahayaang galawin ang computer niya. Ngayong gabi, may pagkakataon. Pupunta si Bradley sa annual party ng department. Pwede akong gumawa ng dahilan para mag-overtime. Pero may password ang computer niya. One-side SCAD and overtime, Jan. May paraan ako. Ngumiti si Jaden ng may hiwaga. Hindi lang paglutas ng kaso ang itinuturo sa Police Academy, may mga espesyal na kasanayan din. 8:00 ng gabi, kaming dalawa lang ang nasa opisina. Mabilis na pinakialaman ni Jaden ang computer ni Bradley. Makalipas ang ilang minuto, naka-login na siya. Ayan na, itinuro niya ang screen. Tingnan mo ang mga email na ito. Sumilip ako sa screen at nakita ang mga nakakagulat na nilalaman.
Maraming email exchange sa pagitan ni Bradley at ng kanyang asawa, kung saan malinaw na binabanggit ang kaso ni Medina at kung paano haharapin ang problema. Ang mas nakakagulat, nakahanap kami ng isang email na ipinadala ni Bradley sa isang hindi kilalang tatanggap. Ang nilalaman, ang detalyadong personal na impormasyon ni Medina, kasama ang address, lugar ng trabaho, at maging isang mungkahi para sa ruta ng pagtakas. Ito, ito ay pagtulong sa isang suspek na tumakas. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko, namutla si Jaden. Miguel, mas malala ito kaysa sa inaakala natin. Hindi lang conflict of interest ang meron si Bradley. Sinasadya niyang hadlangan ang hustisya. Mabilis naming kinopya ang mga ebidensya. Ngunit sa sandaling iyon, nakarinig kami ng mga yabag. May papalapit sa opisina. Bilis. Nagmamadaling isinara ni Jaden ang mga file. Kagagaling lang naming ibalik ang computer sa dati nitong estado nang lumitaw si Bradley sa pinto. Anong ginagawa ninyo rito? Puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Nag-overtime po, inaayos ang mga file ng kaso. Sinubukang maging kalmado ni Jaden. Kailangan pong gumawa ng year-end report. Tiningnan ni Bradley ang buong opisina. Saglit na tumigil ang kanyang tingin sa kanyang computer. Sa susunod, magpaalam muna kayo. Nang makaalis siya, napaupo kami ni Jaden sa aming mga upuan. Ang aming mga puso ay halos lumabas sa aming mga dibdib. Hawak na natin ang ebidensya, hingal ni Jaden. Pero ang problema ngayon, anong susunod nating gagawin? Ito ay isang tunay na mahirap na problema. Kami ay isang rookie detective at isang middle school student lamang. Ang pag-akusa sa isang senior expert ay nangangailangan ng malaking tapang at talino. Jaden, sa tingin ko, kailangan natin ng tulong mula sa labas. Anong ibig mong sabihin? May kilala po akong journalist. Baka pwede nating ipa-expose ito sa media. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, hindi ako makatulog. Nasa isip ko lang ang mga ebidensyang natagpuan namin. Isang taong dapat na nagtatanggol sa katarungan ay siyang sumisira dito. Isang pulis na dapat na nagsisilbi sa bayan ay ipinagbibili ang kanyang tungkulin para sa pansariling interes. Alam kong nagsisimula pa lang ang aming laban, at ang laban na ito ay magiging mas mahirap at mas mapanganib kaysa sa inaakala ko. Ilang araw ang lumipas, isang artikulo ang nailathala. Ang pamagat, ang katotohanan sa likod ng hit and run, isiniwalat ng isang middle school student. Bakit nagbubulag-bulagan ang pulisya? Pagkatapos mailathala ang artikulo, nagsimulang umugong ang komunidad ng mga Pilipino. Ang pamilya ng biktima ang unang nag-react. Ang anak ng matanda ay pumunta mismo sa aming bahay. Miguel, maraming salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa aking ama. Nang makita ko ang luha sa kanyang mga mata, hindi ako makapagsalita. Ginawa ko lang po ang nararapat. Sana po ay gumaling na ang inyong ama. Ngunit sa komunidad ng mga Pilipino, mayroon ding magkakaibang opinyon. Sabi ng ilan, hindi dapat makialam sa hindi namin problema at magdulot ng alitan sa pulisya. Sabi naman ng iba, hindi dapat manahimik sa mga ganitong bagay. Nagdaos ng isang emergency meeting ang Filipino-American Association. Nagkaroon din ako ng pagkakataong dumalo at ipaliwanag ang aking pananaw. Gusto ko lang pong gawin ang tama. Sa tingin ko po hindi mahalaga ang nasyonalidad o edad, ang mahalaga ay itama ang mali. Sinabi ng Pangulo ng Asosasyon, tama si Miguel. Kung mananahimik tayo rito, sino ang magtatanggol sa atin? Ang resulta, nagpasya ang Filipino-American Association na hilingin sa LAPD na muling imbestigahan ang kaso at ipaalam ito sa lokal na media. Nagsimulang kumalat ang artikulo sa mas malalaking media outlets. Ang mga istasyon ng TV tulad ng ABC7 at NBC at iba pang pangunahing news channels ay nagpakita rin ng interes. Nang lumabas ang balita na may ganoong mga headline, hindi na ito maaaring balewalain ng LAPD. Ang hepe ng pulisya ay direktang naglabas ng pahayag na muling susuriin ang kaso. Si Bradley ay sinuspinde at isang bagong investigation team ang binuo. Pagkatapos ng bagong investigasyon, kinumpirma nilang tama ang aking pagsusuri at sinimulan nilang muling tugisin si Medina. Kasabay nito, isang karagdagang investigasyon sa mga hinala ng insurance fraud ang isinagawa.
Muling bumisita ang pamilya ng biktima. Miguel, kung hindi dahil sa'yo, baka nabaon na sa limot ang kaso ng aking ama. Maraming salamat. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong lahat ng hirap ay nasuklian. Ngunit ang pinaka nagpasaya sa akin ay ang reaksyon ni Papa. Miguel, patawarin mo si Papa. Ginagawa mo ang tama, pero sinubukan pa kitang pigilan. Okay lang po pa. Alam ko pong nag-aalala lang kayo sa akin. Mula ngayon, magtitiwala na ako sa mga desisyon mo. Ipinagmamalaki kita. Nang gabing iyon, tumingin ako sa labas, pinagmamasdan ang gabi sa Los Angeles. Ang pakiramdam ay ibang-iba kumpara noong unang dating ko 6 na buwan na ang nakalipas. Ngayon, para na talaga itong tahanan ko. Lumapit si Papa sa tabi ko at sabay kaming tumingin sa labas. Anak, noong una, hindi kita naintindihan. Patawad. Okay lang po pa. Alam ko pong nag-aalala kayo. Ipinagmamalaki ko talaga na ang isang maliit mong libangan ay nakagawa ng ganito kalaking pagbabago. Noon ko napagtanto na ang gusto kong makamit ay hindi ang maging sikat o kilalanin, kundi gamitin ang aking maliit na kakayahan para makatulong sa iba. Papa, sa hinaharap, gusto ko rin pong gawin ang mga ganitong trabaho. Isang trabaho na nag-uugnay ng teknolohiya at katarungan, magaling yan. Lagi kitang susuportahan. Sa pagbabalik tanaw, ang kaso ng hit and run na iyon ay isang malaking pagbabago sa aking buhay. Mula sa isang batang mahilig lang sa mga sasakyan, lumaki akong isang taong naghahatid ng katarungan. Ang pinakamahalaga, nakuha ko ang tiwala sa sarili na kahit ano pa ang nasyonalidad o edad, kayang tumayo ng sinuman para sa tama. Ang kuwentong nagsimula sa isang ordinaryong hilig sa mga sasakyan ay naging tulong para sa iba. Ito ang huling gusto kong sabihin sa lahat. Huwag ninyong isuko ang inyong maliliit na libangan at ang inyong passion. Balang araw, ang mga iyon ay magiging isang malaking lakas na kayang baguhin ang mundo. Epilogo. Si Medina ay tuluyang na-extradite pabalik sa Estados Unidos para harapin ang kanyang kaso. Si Bradley ay kinasuhan ng obstruction of justice at conflict of interest. Ang kasong ito ay naging isang pagkakataon para mapabuti ang mga proseso ng investigasyon ng LAPD. Ngayon, isa na akong high school student. Mahilig pa rin ako sa mga sasakyan. Ngunit ngayon, mayroon na akong mas malaking pangarap. Gusto kong maging isang mananaliksik na pinagsasama ang artificial intelligence at etika. Gusto kong lumikha ng isang teknolohiya na tutulong sa lahat na maglakbay ng ligtas. Minsan, naiisip ko ang hapong iyon. Kung hindi ako naglakas loob, kung hindi ko sinabi ang mga salitang iyon, baka ang kaso ng matandang biktima ay nabaon na sa limot. Ngunit pinili kong maniwala sa kapangyarihan ng maliit na katarungan. Ngayon, sigurado ako na gaano man kaliit ang isang boses. Kung ito ay para sa tama, balang araw ay maririnig ito ng iba. Ito ang mensaheng gusto kong iparating sa lahat ng nakikinig sa kuwentong ito. Bawat isa ay may maliit na kapangyarihan na kayang baguhin ang mundo. Ang mahalaga ay huwag matakot na gamitin ang kapangyarihang iyon. Ang hustisya ay hindi isang bagay na malayo. Nagsisimula ito sa maliit na pagmamalasakit sa mga taong nakapaligid sa atin. Tapos na ang aking kuwento. Ngunit naniniwala akong ang kuwento ng bawat isa ay nagsisimula pa lamang. Sama-sama tayong lumikha ng isang mas mabuting mundo gamit ang inyong sariling maliit na katarungan.